Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, ito ay tinutulong na si Jesus ay kasama natin sa gitna ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa at pagdududa. Tulad ng dalawang alagad, madalas tayong bulag sa presensya ng Diyos dahil sa sarili nating mga inaasahan. Ngunit binubuksan niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng kasulatan at Eucharistia. Kaya bilang mga mananampalataya, nawa ay palagi nating isa puso at isa-isip ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok, nawa ay mahirap nating makita na si Jesus na buhay ay kasama natin sa bawat hakbang sa ating buhay. Ating kong isama sa umagang ito ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Fermin Fegalan, Ana Marifaa, Princess Andrada, Melanie Sibilia, Bobet Rienzares, Irene Pastrana, Eugene Kian Lubonilas, Aiza Ricayna, Lizelle Saludes, Zian Azur Aralia, Cassandra Faith Santilan at Imelda Manalo. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ng pambungad na awit. Tayong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y manalangin, makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nagahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbalik mo at walang lihim na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo, parapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa
sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami umisal sa iyo, Diyos, na mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at ikay sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, sa kawaang kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kagitan.
Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Mahabaging Diyos, ipinakilala ng iyong bugtong na anak ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapira-pirasong tinapay. Buksan mo po ang mga mata ng aming pananampalataya upang siya ay makita namin sa lahat ng kanyang gawain at ganon din po sa kanyang pagliligtas. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin, mga pag-ibigay ko ng Diyos. Kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kung saan ay patuloy mong ipinagalok sa amin ang iyong napakagandang nilikha, na patuloy mong iginawad sa amin din ang biyaya ng buhay. Na sa aming pagtitipon ay pinupulit, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at patnubayan mo nawa kami sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ganoon din po sa lahat ng mga pasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan. Lalo na kina Permin Pigalan, Ana Marie Paa, Princess Andrada, Melanie Sibelia, Bobby Trianzares, Irene Pastrana, Eugene Kihan Gabonelas, Aisa Recania, Lisel Saludes, Gian Ezer Arnelia, Cassandra Faye Santilingan, at ganoon din po kay Amy Dilmanal. Dalawa, O Diyos, pagkalooban mo sila ng napakaraming biyaya, lalo na ang biyaya ng buhay, at patnubayan mo sila sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pero din po sa Third Sunday Mass sponsor na ito pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo na sa pamilya ni Milet Recania, Dondon Recania, Jonel Recania, Melanie Sibelia, Fermin Piagalan, Adrian Leal, Joel Piagalan, Janet Recania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encenas, Lomar Salotes, Norberto Ricania, Aileen Bilina, Hernani Rianzares, Henry Ricania, Camilo Piegalan, Nadine Manalo, Arvin Perlas, at din po sa pamilya ni Bernardo Labusta Jr. Nanawa ko Diyos, patuloy mong pagkalooban sila ng iyong pagpapala at biyaya, at ipagkaloob mo rin sa kanila, at din po sa buo nilang sambahayan ang isang masaganang pamumuhay. At ang lahat ng ito ay sumagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, O Diyos na puno ng awa, sa amin din pong pagtitipon dito ngayon. Amin pong idinidulog sa iyo sa pamamagitan ng aming nagkaisang panalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Naway, ingatan mo sila at ipagkaloob mo mo sa kanila ang iyong pagpapala at biyaya at sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Luto, at ganoon din po sa aming kapatid na si Dolores Recania. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang unang pagbasa ay isang makapangyarihang bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng unang pangaral ni Pedro matapos tanggapin ng Espiritu Santo noong Pentecostes, na kung saan madalas nating naririnig na ang salita ng Diyos, subalit hindi natin isinasabuhay. Tulad ng mga taong nakinig kay Pedro, kailangan nating matutong magsisi, magbago at lumapit sa Diyos ng buong puso. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostoles.
Kabanata 2, nagsisimula sa talata 14 at magpapatuloy sa talata 36 hanggang talata 41. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aming sasabihin. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo. At nagdagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang
tayo ay nabubuhay dito sa mundo, dapat mamuhay tayo ng may paggalang at takot sa Diyos. Pinapakita dito na tayo ay tinubos hindi sa pamagitan ng material na bagay, kundi sa mahalagang sakripisyo ni Kristo sa krus. Dahil tayo ay pinabanal at pinigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Atin kong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ng San Pedro, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 17 hanggang talata 23. Walang itinatanggi ang Diyos, pinapahalagahan niya bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama. Ginalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang tinubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at ipintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa luwain ito bago pa nalikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na siya ang Kanyang muling bumuhay at nagparangal, ano pat ang inyong buhay, pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pang tagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalam at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magtayo po tayo sa pinag-iigayan sa banal na Ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 24, nagsisimula sa talata 13 hanggang talata 35. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Nang araw din iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinagdal siya ng maraming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinakot sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpalayag sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon na ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan. At si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpapasalamat sa Diyos. Saka pinaghahati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon, at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung papaano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ikatlong linggo
ipinagdiwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa ating pagtitipon dito ngayon, ang ating banal na ebanghelyo ay ito'y kwento patungkol sa dalawang alagad ng ating Panginoong sa Jesus na naglalakbay tungong Emmaus. Simula Jerusalem ay may 11 kilometro ang layo patungo sa bayan ng Emmaus. Ang pangalan ng isa ay nagngalang Cleopas, na sa kanilang paglalakbay ay nakakwentuhan. Andun yung panghihinayang, andun yung tinatawag na pagkalungkot dahil nawala o yung kanilang inaasahan ay biglang parang nababaliwala. Pero ang pinakamahalaga dito sa lahat ngayon ay sa kanilang kalungkutan, sa kanilang panghihinayang ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ano yun? Bakit? Dahil naikisabay si Kristo sa kanilang paglalakbay tungo sa bayan ng Emmaus. Kung ating tingnan kung gaano kalayo ang 11 kilometers, pero hindi nila nakikilala ang Panginoon. Ipinipaliwanag lahat-lahat, simula pa ng aklat ni Moses hanggang sa isinulat ng mga propeta, ay hindi talaga nila nakikilala ang Panginoon. Ang ating banal na ebanghelyo sa umagang ito ay may hahalin tulad din natin sa buhay natin. Bakit? Dahil sa paglalakbay natin sa buhay na ito, puno din tayo ng mga katanungan. Puno din tayo ng pangamba. Puno din tayo ng kalungkutan at paghihinayang. Bakit? Dahil marami kasing mga bagay na kung saan ay parang hindi natin nabibigyan ayos. Marami tayong mga iniisip, mga problema, pangamba sa buhay dahil sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Pero lagi nating pakatandaan na tulad sa banal na ebanghelyo na ating pinagsasaluhan ngayon ay hindi tayo paubayaan ng Diyos. Sa paglalakbay natin sa buhay na ito, magiging kasama natin ang Panginoon. Kaya nga lamang, minsan ay ang presensya ng Diyos ay hindi natin napapansin. Hindi natin nakikilala. Hindi natin na-appreciate yung kanyang presensya. Sa pagiging kasama natin, sa pagiging kasama ng Diyos sa ating paglalakbay. Tulad ng dalawang alagad. Pero lagi natin pakatandaan na tayo ay patuloy na iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil ang pagpapahayag ng mabuting balita, ito yung guidance natin. Ito yung ating patnubay. Ano ba yung dapat nating tahakin? Ganon din sa dalawang alagad, na sa kabila ng kanilang kalungkutan, panghihinayang, andun yung paliwanag ni Jesus. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Dito binibigyan pagpapahalaga yung pag-aatindi o yung pagdalo ng banal na misa. Bakit? Dahil kung ating titingnan sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito, ay una, ipinapaliwanag ni Jesus ang tungkol sa kasulatan. Ang pangalawa, nung si Jesus ay magpatuloy sana ng kanyang paglakad, pinipigilan ng dalawa. Sabi ng dalawa? Wag muna po kayo, dito muna po kayo. Dahil dumidilim na. At nung nasa hapag na sila, dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpipira-piraso at ibinigay sa kanila. Binibigyan din sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito yung pagdalo ng banal na Eucharistia o banal na misa na minsan ay binaliwala ng mga tao. Gaano kahalaga ang banal na misa? Dahil ang banal na misa ay nababahagi sa dalawang parte. Una, ang pagpahayag sa mabuting salita ng ating Panginoon, di ba? May mga pagbasa, may ebanghelyo. Ang pangalawang parte ng ating banal na misa ay ang dakilang pasasalamat. Ang pagbahagi
ng katawan at dugo ni Kristo. Lagi ninyong tandaan mga kapatid, na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagpaliwanag sa bawat isa sa atin kung ano yung nararapat natin gawin. Kaya napakahalaga sa bawat isa sa atin ang dumalo ng banal na misa. Dahil sa pamamagitan ng mga pagbasa, doon tayo tinuturuan kung ano yung nararapat natin gawin. Hindi yung ating mga kapitbahay. Kadalasan kasi kami, bare. Ako bilang pare. Na na-encounter ko yung mga tao na sabi ay, mag-atid din naman po kayo ng misa. Laging sinasabi, Father, pwede naman kaming manalangin sa kahit saan man. So, totoo yun. Pero, lagi natin pakatandaan na yung patnubay, yung salita na ibinahagi sa atin, dito tayo magkakaroon ng kaliwanagan. Di ba? Nung pinapaliwanagan sila ng ating Panginoon sa Jesus, nag-alab yung kanilang puso. Ibig sabihin, na-inspire sila. Ganon din dapat sana sa atin. Sa pag-inig natin ng mga mabuting salita, sa pamamagitan ng mga pagbasa at Ebanghelyo, dapat din tayo mag-inig, mag-alab ang ating mga puso. May inspire tayo na dapat ito yung nararapat gawin. Ang magiging matatag at patuloy na maglingkod sa Diyos. Dahil ito yung kagustuhan, ito yung kalooban ng Diyos. At sa pangalawang parte ng ating banal na Ebanghelyo, nung dinampok ni Jesus ang tinapay at pinagpipira-piraso at ibinahagi niya sa kanya sa dalawang alagad, doon nabuksan ang kanilang isipan. Ganun din dapat sana sa atin. Mabuksan din natin ang ating mga isipan at hindi tayo magiging stagnan. Dahil yung naging response ng dalawang alagad, nung mabuksan ang kanilang isip, na ay, si Jesus pala yung aming nagiging kasama. Anong kanilang ginawa? Tumindig sila, bumalik sa Jerusalem, at ibinalita ang patungkol kung paano nagpakita si Jesus sa kanila. Ibig sabihin, nagiging saksi sila sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ipinahayag nila sa kanilang mga kasama na nagpakita sa amin ang Diyos. Na sa aming paglalakbay tungong Imaos ay hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ganun din dapat sana tayo mga kapatid. Hindi nagiging stagnant yung ating napakinggan sa pamamagitan ng mga pagbasa at Ebanghelyo at sa pagtanggap natin sa kaibahagi natin ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Naway magiging saksi din tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Di ba? Kaya ito isang malaking hamon sa atin ngayon. Katanungan sa ating mga sarili. Gumagampanan ba tayo? Nagiging saksi ba tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? At ang balitang ito ay naibahagi ba natin sa ating kapwa? Dahil baka kaya ang mga salita ating naririnig ay nanatilit na lamang sa ating mga sarili. Kaya hindi tayo nakapagpa-inspire ng ibang tao. Hindi tayo nakapagpaalam ng puso ng iba para patuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya sana sa atin dito ngayon, nasa ating pagtitipon ngayon, bigyan natin ng aral. Bigyan natin ng pagminilay yung ating banal na Ebanghelyo sa umaga ito. Sa pangatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo pinalalahanan kung gaano kahalaga ang banal na misa na minsan ay binaliwala nating mga tao. Minsan ay parabagang hindi natin nagiging priority sa buhay nating mga tao. Ngayon sa umaga ito, in-encourage tayo sa pamamagitan ng ating banal na Ebanghelyo na i-priority natin ang pagdalo sa pagdiriwang ng banal na misa bago pa ang lahat. Dahil dito, mabigyan tayo ng idea
kung ano yung nararapat nating gawin. Diba dahil puno tayo, bombarded tayo sa napakaraming problema. Maraming obstacle na kinakailangan nating lagpasan sa buhay na ito. At sino yung tutulong sa atin? Yung salita ng Diyos, kung ano yung nararapat nating gawin. Ulitin natin, hindi yung ating kapitbahay ang siyang makatulong sa atin para malampasan natin yung mga harang na sa ating paglalakbay tungo sa kabilang buhay. Hindi. Lalo na yung kapitbahay kay Marites. So, hindi makakatulong yun. Kung hindi ang makakatulong ay ang salita ng Diyos. Ang makakatulong sa atin, yung salita ng Diyos na nagpapahayag sa atin linggo-linggo. Hindi yung ating kapitbahay dahil pag magkuha tayo ng problema sa ating kapitbahay, so, akala natin ay totoo. Pagkalikod natin, tayo na yung pinagwitwituhan. Kaya, dapat bigyan natin ng diin o pagpapahalaga ang pagdiriwang nitong banal na misa. Kaya nga, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, tayo mga Aglipayano o tayo mga Iglesia Pilipina Independiente ay wala tayong, meron tayong kumpisal pero hindi na kumpisal sa pari. Yun ang pagkakaiba natin sa ibang sekta. Hindi tayo nung kumpisal sa pari. Bakit? Ang pari ay tao lamang din, nagkakasala. Pero nung kumpisal tayo, rekta sa Diyos. Doon kagad sa Panginoon, kaya bago magsimula ang misa, may magsiluwag muna ang lahat para iumpisa lang ating mga kasalanan, ganun din sa ating kapwa. Dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang magiging patnubay sa atin at naway magiging instrumento tayong lahat. Sana'y magiging instrumento tayo, lububan tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon upang magiging instrumento sa kanyang kagandahang loob. Tulad ng ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostoles. Nung tumayo si Pedro sa harapan ng maraming tao, anong ginawa? Anong ipaanyaya niya? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Yun yung paanyaya ni Pedro sa lahat ng mga tao naroon. At anong nangyari? Magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo at hiningahan sila at pinagkalooban sila ng Espiritu Santo. Ganun din sana sa atin. Na sa buhay natin, sa pagiging saksi natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpahayag ng mabuting balita. Naway gamitin tayo ng instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng iba, para makapag-inspire tayo, makapagpaalam tayo ng ibang damdamin, para makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya sana sa itong pangatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tulungan nawa tayo ng Diyos sa pagbahagi natin ng kanyang katawan at dugo, naway ito yung magiging daan tungo sa tunay at tapat na pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama pangupa na simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi likha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, pinanak siya ng malalahalik ng tao, ipinakasakusan ng alam sa atin sa panahon ni Pontius Pilato, nagpakasakit na matay at inibig, at muling nabuhay sa ikalong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanyang Ama.
at muli darating ang maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kalahin ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na makapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya kinuwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay namin na muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independente dito sa Barangay ng Liyoob. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng opispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Perlares, ang aming Obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan, ang aming Obispo Diocesano, at si Reverend Father Alesi Matros na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan, kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Third Sunday Mass sponsor na sina Melet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Fiegalan, Adrian Lian, Joel Fiegalan, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Riazares, Henry Ricanya, Camilo Fiegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, and Bernardo Labosta Jr. ang buo nilang pamilya. Ganon din sa kapiriwan ng biriwang ng kanilang kaarawan na sina Fermin Fiegalan, Ana Marifaa, Princess Andrada, Melanie Sevilla, Bobet Riazares, Irene Pastrana, Eugene Kian Capulidas, Aiza Ricanya, Giselle Saludes, Gian Azar Arnilia, Cassandra Faith Santillan, and Aimedel Manalo. At sa kongregasyong ito, hindi natanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligaya, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lontok, and Dolores Ricanya. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin na igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo Panginoon, ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na lagi na bubuhay, upang mapagitan para sa amin, siya na iyong anak at aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbagyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang maharap at sa kanyang pangalan magdala ng aral at kumarunong sa kanyang pangalan. Magsigo po ang lahat. Magsitayo po tayo lahat para sa paghahayo.
itaas po natin ang ating mga alay, tayo po'y manalangin. Mawawang Diyos, binigalaw mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagaran ay binigyan mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami din ang iyong kapabang mga lingkod ay nag-alay sa iyo nito ng sigisag ng aming pagkawalan ng utang na loob sa lahat ng iyong awaan. Amen. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil, at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa aming yung tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ng aming mga tatanggap ito ay mapugdod sa tigis ng pag-ibigay. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, nagatin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito daw ay naging aming ining spiritual upang kami tatanggap ito ay mapasigla ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagdiriwang itong banal na misa, ang lahat ng inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa patuloy na pagkaloob niya sa atin ng biyaya ng buhay, na kung saan sa ating pagtitipon dito ngayon, ipagkaloob nawa ng bawat isa sa atin ang kanyang pagpapala at biyaya. Ganon din po sa ating pagdiriwang itong banal na misa, naway dinggin ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin na inialay natin ngayon sa Kanya, at ipagkaloob nawa sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa banal na misang ito, inialay din po natin ito para sa lahat na magpapasalamat, lalong-lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan. Gina Fermin Priegelan, Ana Marie Baa, Princess Andrada, Melanie Sibelia, Bubi Trianzares, Irene Pastrana, Eugene Kihan Gabonelas, Aisa Ritanya, Lesel Saludis, Gian Eser Arnelia, Cassandra Faye Santillan, at ganoon din po sa ating kapatid na si Ay Fidel Manalo, na naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganoon din po sa Third Sunday Mass sponsor, ipagkaloob nawa sa bawat isa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay upang patuloy ninyo kamasain ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, at patuloy nawa ninyong paglingkuran ang Panginoon. At sa ating pagtitipon din po dito ngayon ay tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ng ating mga kapatid na may karamdaman. Ipanalangin po natin sila para sa kanilang kagalingan at kalakasan ng kanilang mga pangatawan. Lalong-lalo na kina Maylin Vicencio, Rudy Saludes, kay Father Edwin Loto, at yun din po kay Dolores Recania. Manalangin tayo mga kapatid upang ating haing marapat sa Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikalulhati ng kanyang pangalan sa ating kapuputi at kamuniyang Iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkamatuwid sa saligsan alinglangit. Nalangin sa mga sumusunod sa kanyang tipan, at walang sumunod sa kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang Kaniyang luklukan sa langit, at ang Kaniyang paghahari ay sumasalang sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, na tumatalima sa Kanya ang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga bukod, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga kawan, sa lahat ng dako ng kanyang nasasaklawan. Purihin ang Panginoon. Ang
oras na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na magpasalamat, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalikutan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahaya ang iyong kalwalhatian. Laging pupuri sa iyo at nagsasabi, Magsiluhod po ang lahat. lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan ng mga makalala. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at kinapnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatagan tinikutos sa amin na ipagpatuloy ang isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay bigyan. Ang
magalangit, ginaganap namin ang iyong mabang lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguling, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at pagsasalamat. Butiling Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Heso Kristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na komunyon ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagaman kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin paglilingkod Magsilhod po ang lahat. sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad ng itinuro sa ating tagapagligtas na Jesucristo tayo nilalangin. Maghawak-hawak po tayo ng ating mga kamay at magpapagay sa dating pagiging ang aking.
amin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa ay layo kami sa pagkasal at iligtas sa ligaya. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at nangharing kasama mo at ng Espiritu Santo iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, yung galing sa kasalanan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ipagkaloob sa amin ng iyong kapayapaan. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, na hindi rin iwanan sa sarili namin pagkakatuloy, kundi sa iyong marami at bilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulot ng mga buko sa ilalim ng iyong kapal, Subalit ka sa iyong pagkamamuri. Ipagkaloob sa aming buhay ang buting Panginoon, na aming kagabi na katawan ng iyong mahal na anak ng si Jesucristo, at inumin ang naliligo, upang kami nakilala ka sa pinagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. At tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.